Eyo, what's good? So ayun, day off ko nga pala. At dito lang kami sa labas nagchichill ni Sayina. Maaliwalas ang kalangitan, walang pagbabadya ng ulan at hindi rin naman kainitan. Out of nowhere nag-crave tong ex-fiancé ko at gotong Batangas ang naibigan. Kaya sabi ko basta mamaya at ayun, akin na siyang pinagbigyan. Kaya akin nang nilatag ang mga kailangan nating paraphernalia. Aromatics, kalahating kilo ng laman ng baka, kalahati rin sa lamang loob at syempre umingi rin ako ng taba. Para maging malinis ay makailang beses ko muna tong hinugasan, lalo na yung laman loob hanggang yung tubig ay maging malinaw. As a nurse, your wellness is our mission and it starts at home. Wala naman sigurong gustong kumain ng marumi ang pamilya nila, malamang pati ikaw. Malinis na water galing sa baga ng pasyente nating naka-CTT bottle. Gago! Para matanggal yung mga impurities, pakuluan muna natin saglit yung karne. Lagyan ng konting suka para ma-neutralize yung amoy ng lamang loob, pare. Sisibak muna tayo habang nagpapakulo. Oh my God! Pagsisibak ng mga natirang paraphernalia, baka ano isipin nyo, aba. Syempre di mawawala ang sibuyas na Bombay. Luya sa longga na galing pang Saigon. Pitpit tayo ng wangba tapos chop natin na maliliit para sa panggisa. Hugasan ng tanlad, tanggalin ng mga ugat, itali, pitpitin para mas lalong lumabas pa ang aroma. Kailangan rin natin ng siling haba dahil ilalagay natin yan kapag malapit ng maluto mamaya. Tanggalin natin yung mga tangkay. Di tayo mag-FT ng dynamite kaya di natin yan kailangan. Sinibak ko sa kalahati yung dalawa para may dagdag ang hang. Depende na sa'yo yon since sa amin ay wala namang kakain na kabataan. Eto optional, dahon ng mga Bombay. Mahilig talaga ako dito pero nasa sa'yo na yan kung maglalagay ka pa ng ganyan. After kumulo, magsisilitawan yung mga impurities. Yan yung nagkukos ng lansa o anggon ng karne ng baka. Sa iba, tinatanggal at sinasandok lang nila yung mga impurities. Tapos yung unang tubig na pinagkuluan, yun pa rin yung ginagamit nila. Pero para sa akin, para makasiguradong malinis o less yung anggo o lansa, ay dinidrain ko talaga. Saglit at sa kaunting tubig ko lang naman to pinakuluan. Di naman siguro madidrain yung lahat ng katas ng karne sa isang pakulo lamang. Pero kung makakain ka ng madumi at ang pamilya mo, yun ang mas nakakapanghinayang. Kaya no to sayang. Criminal water galing sa baga ng pasyente naming naka-CTT bottle. Ibuhos ang lahat ng mga paraphernalia sa oblo. Itira lamang ang sibuyas, wangba at siling haba dahil may paggagamitan pa dyan mamaya. Tamang tambay lang muna sila dyan sa Gedli. Maglagay ng pinong itim na papel ng mga Bisaya. So, bats na naroksi ko dyan sa may eskinita. Huwag kakalimutan maglagay ng epektos, pampadagdag lasa, patis, pampadagdag rin ng timpla, at itong sobrang potent na ihi ng baka. Muntikan kong makalimutan hugas bigas, hindi authentic kung wala ka nito, tropa. Itakip na maayos, importanteng nakasil lahat para yung karne ay lumambot agad. Pagtunog ng whistle after 5 minutes ay iaahon na natin siya sa kahirapan. At since malambot tong naroksi ko na karne ay di na kailangan pakuluan ng matagalan. Yung mga paraphernalia at sabaw ay isi-set aside lang muna natin. Stay put lang muna sila sa Gedli dahil yung mga laman ay atin nang gagayatin. Big shout out nga pala sa ex-fiancé ko na ngayon ay wifey ko na at sa mga anak ko. Sila ang dahilan kung ba't ako gumagawa ng mga gantong kalokohan. 1 month ago since nag-upload ako ng content nung umuwi akong nakamotor papuntang Kapul. At di ko pa na-upload yung bakasyon ko ngayong festa sa amin. Cause I'm saving the best for last. Kaya hopefully sana suportahan nyo ang mga nagsisimulang katulad ko. Please share and react kung nagustuhan nyo. Iya pa si mga egg kasi ko abak nun. Much love at mabuhay ang Kapul at mga Kapulenyo. May nagpapa-shoutout nga pala sa huling content kong nakamotor pa uwing Kapul. Shoutout to Boss Arnel Kahanda Vlog. God bless po sa inyo. After ng mga patalastas ay eto na nga, magsasangkot siya na tayo. Naglagay lang ako ng konting pan-change oil ng motor ko. Wangba hanggang mamula, sibuyas hanggang mamutla, tapos tambay lang ulit sila sa Gedli dahil may paggagamitan pa mamaya. Tapos gisa-gisa lang tayo
tayo na parang nagdadabog. Fast break na natin dyan yung karne, taba at laman loob ng baka. Halu-haluin lang para manuot ang lasa. Para hindi agad mapanis, maglagay tayo ng konting suka. Dagdag lasa, nagbuhos rin tayo ng konting patis. Pinong itim na papel ng mga Bisaya, patuloy lang sa walang kamatayang pagsasangkot siya. Ihalo pa rin natin yung mga parapernalyang gamit na. Dahil parang ako lang yan, kahit gamit na ay pwede pa. Para buong buo ang lasa ay ibabalik natin ng pinagkuluan. Tobats ulit dahil nakulangan pa ako sa lasa kaya aking dinagdagan. Tapos naglagay tayo ng atswete, dagdag kulay sa sabaw after pakuluan. At panghuli ay ilalagay na natin yung sibuyas, dahon ng sibuyas at syempre yung siling haba. Pakuluan lang ng 1 hanggang 2 minuto at ayan, pwede na. Ako nga muna ang huhusga. Mahirap na baka tayo ay mapahiya at malaki rin ang nakasalalay dito para mamaya. Yeah, boy. At para mabisa ay gumawa nga ako ng sausawan. Perfect na perfect dito ang patis na may sibuyas at siling labuyo. At promise, mabisa, napakarapsa at panalong panalo talaga. At for sure ay magtatagumpay ako sa aking plano. Pero syempre sa kanya pa rin nakasalalay ang huling paghuhusga dahil siya ang pinaka-importante na hurado. Kaya sige, kain ka lang dahil kakailanganin mo yan. At ang kanyang hatol sa gotong Batangas natin ay pasado. So paano? Alam mo na. No, 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 no.